Sa ibang balita, nais malaman ni Senate Energy Committee Chair Serge Osmeña ang detalye sa hihilinging Special Authority ng Pangulong Noynoy Aquino para maresolba ang posibleng power crisis sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Tuwing summer, normal na sa isang pamilyang Pinoy ang paggamit ng maraming electric fan o di kaya air conditioner para maibsan ang init. Kaya't sakit sa ulo ang balitang malaki ang posibilidad na magkaroon ng rotating brownout sa summer 2015 dahil sa nakaambang pagnipis ng supply ng kuryente. Upang masolusyonan ito, dulog ng Department of Energy, bigyan ng special authority si Pangulong Aquino. Sa Section 71 ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, maaaring mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo upang masolusyonan ang electric power crisis sa pamamagitan ng isang joint resolution mula sa Kamara at Senado. Kung si Congressman Reynaldo Umali, chairperson ng House Committee on Energy, pabor sa nasabing panukala, hindi naman kumbinsido ang kanyang counterpart sa Senado na si Senator Serge Osmeña III. I don't share the same position, but we will definitely conduct hearings to determine the need for it, the extent of the need, yung presyo. Magagalit sa atin taong bayan. Sinabi namin, hindi namin sinabi 15 pesos yan. Ngunit bukas si Osmeña na marinig ang paliwanag ni Energy Secretary Jericho Petilla. Yun nga lang, hindi sila makakilos dahil wala pa silang natatanggap na request mula sa Pangulo. Tinatanong ko nga dito sa mga members ko kung kailan sila pwede. Pero hanggang ngayon, wala po kaming natatanggap ng request sa Malacanang. Kailangan po may kwan yan, may notice from the President yan na nagre-request sapagkat yan ang trigger under the law. Batid ni Osmeña, higit na maaapektuhan ng labor sector. Maaari kasing kumonti ang trabaho o job opportunities dahil posibleng bumaba ang bilang ng mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa dahil sa rotating brownouts at mahal na kuryente. The availability of quality electricity is one of the most important things for a businessman. Ba't ako magpapatay ng manufacturing plant kung wala naman elektrisidad, di ba? Dagdag pa ni Osmeña, maaaring tumagal ng hanggang sa 2017 ang energy crisis kung hindi ito agad masusolusyonan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.